このみなぎるようなパワーは。 Hinarap ni Bardock si Frieza habang ito ay nasa kalawakan sa itaas ng kanyang spaceship, kasama sina Zarbon at Dodoria. Kinumprante niya si Frieza sa pagpatay sa kanyang mga kaibigan sa kabila ng pagsunod nila sa kanyang mga utos. Sinabi ni Zarbon at Dodoria na ginamit lang nila ang mga Saiyan at ngayon ay tatapusin na sila ni Frieza. Sinabi ni Bardock na hindi niya ito papayagan at itinira ang kanyang Final Spirit Cannon kay Frieza. Sinalungat ito ng supernova ni Frieza at itinira ito kay Bardock papunta sa planet Vegeta. Nasawi ang mga sundalo ni Frieza kasama si Bardock at tuluyang sumabog ang planet Vegeta. Ngunit sa halip na mamatay, nagising si Bardock sa isang kama sa isang planeta na kamukha ng planet Vegeta. Siya ay ginagamot ng dalawang nilalang, si Ipana, ang doktor sa nayon, at ang kanyang anak na si Barry. Napansin ni Bardock na ang gamot na ginamit upang pagalingin siya ay katulad ng likido sa medical machines, at sinabi ni Ipana na ang pangalan ng planeta ay Planet Plant, kaya nagsimulang magtaka si Bardock kung siya ba ay nasa nakaraan. Dalawang sundalo na nagngangalang Tubi at Cabra ang dumating sakay ng isang sasakyang pangkalawakan at idineklara na sasakupin nila ang Planet Plant. Hinarap at pinatay ni Bardock si Kabira sa pamamagitan ng isang malakas na suntok sa sikmura. Pagkatapos ay binigyan niya ng malakas na roundhouse kick sa muka si Tubi na ikinasawi nito. Lumapit ang mga taga-nayon upang pasalamatan si Bardock, ngunit sinabi niya na hindi niya ito ginawa para sa kanila. Lumipad paalis si Bardock at pumunta sa isang kuweba. Iniisip ni Bardock kung paano siya nakaligtas sa supernova ni Frieza, ngunit wala siyang maalala pagkatapos ng mga pangyayari. Dumating si Barry sa kuweba na may dalang basket ng pagkain at gamot. Sinabi ni Bardock na hindi niya kailangan ang mga yon at sinabihan si Barry na umalis. Iniwan ni Barry ang basket at saka umalis. Kinabukasan, nakita ni Barry na wala ng laman ang basket na labis niyang ikinatuwa. Bumalik muli si Barry na may dalang pagkain ng maraming beses, at tila nagiging magaan na ang loob ni Bardock sa kanya. Samantala, sinabi ng isang miyembro ng angkan ni Frieza na si Shield, na 10 araw na ang nakalipas mula nang makarinig sila ng ulat mula kina Toby at Kabira, kaya nagpasya siyang siya mismo ang mag-imbestiga sa Planet Plant. Dumating si Shield sa Planet Plant kasama ang kanyang mga sundalo. Nagpanggap sila bilang Galactic Police at nagtanong sa mga katutubo kung may nakita ba silang dalawang kriminal na napadpad sa Planet Plant. Sinabi ng mga ito na wala na ang mga kriminal sapagkat tinalo sila ni Bardock. Tinanong ni Shield kung saan siya matatagpuan sapagkat nais niyang magpasalamat. Pumunta si Barry sa kuweba kung saan naglalagi si Bardock. Habang si Barry ay nagsasabi kay Bardock na siya ay masama ang kutob tungkol sa mga dayuhan na nasa nayon, si Shield at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang salakayin ang mga katutubo. Pagkatapos ay nakiusap si Barry kay Bardock na tulungan sila. Noong una ay ayaw ni Bardock, ngunit naalala niya ang kanyang mga kaibigan kaya nagpasya siyang tumungo sa mga taga-nayon. Sinagip ni Bardock si Ipana mula sa mga sundalo, at nang makita niya si Shield, napagkamalan niya itong si Frieza at galit na inatake siya ng suntok sa mukha. Bumawi si Shield sa pamamagitan ng pagsipa kay Bardock, at pagkatapos ay sinimulan niya itong tapakan. Sinasambit ni Bardock ang pangalan ni Frieza, ngunit sinabi ni Shield na hindi niya kilala yun at sinabi niya na siya si Shield, ang pinakamakapangyarihang pirata sa universe. Ikinagulat ito ni Bardock at napagtanto niya na siya ay nasa nakaraan at ninuno ni Frieza si Shield. Sinubukan na tulungan ni Ipana si Bardock ngunit hinampas lang ito ni Shield at tumalsik. Sa mabilis na paghina ng enerhiya ni Bardock, naghahanda si Shield na ihatid ang kanyang pangwakas na atake, ngunit tumakbo si Barry para iligtas si Bardock. Gayunpaman, napansin ito ni Shield at tinira siya ng kanyang Death Razor technique. Nang makita ito, nagalit si Bardock sa kanyang sarili. Sinabi niya na kung may sapat na lakas lamang siya ay naipagtanggol sana niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanilang planeta. Ngayon ay determinado siyang ipaghiganti ang kanyang lahi at ang kanyang bagong natagpuang kaibigan. Dahil sa matinding galit, si Bardock ay nagkaroon ng napakalaking dami ng enerhiya, na bumalot sa kanyang katawan at siya ay nag-transform sa isang makapangyarihang Super Saiyan. Ikinagulat ito ni Shield at ang dalawa ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. Inatake siya ni Shield ngunit wala itong epekto sa Super Saiyan na si Bardock. Binugbog ni Bardock si Shield at bilang huling paraan, binato ni Shield ang isang Death Ball kay Bardock,
na nagbabalak na patayin siya sa huling hininga ng kanyang lakas, ngunit sinabayan ito ng rebellion trigger ni Bardock. Itinodo ni Bardock ang kanyang enerhiya at nilamon ng kanyang rebellion trigger ang Death Ball ni Shield, dahilan upang matalo niya ito at madala sa kalawakan. Sa paglaon, makikita si Shield na ginagamot sa loob ng kanyang spaceship. Nagbigay siya ng mensahe para sa kanyang pamilya, binalaan niya sila na mag-ingat sa Saiyan na nagiging ginintuan ang buhok. Pagkatapos nito ay tuluyan na siyang pumanaw. Sa pagtatapos ng pelikula, nagising si Barry at tinanaw niya si Bardock na naglalakad palayo habang lumulubog ang araw. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat!